karagatan at mga mangingisda, kwento ng buhay, pakikibaka, at pag-asa sa gitna ng nagbabagong klima. Sa unang pagdapo ng liwanag sa silangan, bago pa man magising ang lungsod, naroon na sila. Nasa gitna ng dagat, nilalabanan ng ginaw, ang dilim at ang kawalang katiyakan. Hindi para magyabang, kundi para mabuhay. Sila ang mga mangingisdang Pilipino, tahimik na bayani ng ating mga baybayin, katuwang ng kalikasan sa bawat huli at saksi sa mabagal ngunit mapanirang paglimos ng karagatan. Ang karagatan, isang malawak, misteryoso at buhay na mundo. Tinatayang 70% ng ibabaw ng mundo ay binubuo nito. At mahigit kalahati ng oksihina na ating nilalanghap ay mula sa mga organismong dagat. Sa ilalim ng bughaw na alon, naroroon ang hindi mabilang na uri ng hayop, mga isda, korales, halamang dagat at iba pang nilalang na hindi pa rin lubusang nauunawaan ng siyensya. Isa itong mundong puno ng likas na yaman, pinanggagalingan ng pagkain, kabuhayan at inspirasyon. Ngunit ngayon, katotohanang hindi maitatanggi kahit pa manatiling bingi at pigit mata, ang karagatan ay unting-unting binubura ng nagbabagong klima. Pagbabago ng klima ang isa sa pinakamalaking problemang kinaharap ng ating bansa. Mahigit 20 bagyo ang nakakapasok sa Philippine Area of Responsibility sa ating bansa kada taon at isa ang sektor ng tubig sa pinaka-apektado nito. Ngayon, ang aming grupo ay pumunta sa Barangay Talaw-Talaw, Lucena City upang malaman kung ano ang epekto ng pabago-bagong klima sa kanilang buhay at hanap buhay. Ang Barangay Talaw-Talaw ay isa sa pangisdaan sa lungsod ng Lucena, probinsya ng Quezon, at isa sa apektado sa nasabing suliranin. Sa aming paglalakbay sa dalampasigan ng Barangay Talaw-Talaw, nakilala namin si Mang Andres, isang mangingisda na bukas loob kaming pinaunlakan at pinasakay sa kanyang munting bangka upang maranasan at mas maintindihan pa namin ang takbo ng buhay sa dagat. Sa pag-usad ng bangka palayo sa Pampang, doon na rin nagsimulang magbahagi sa amin ng kwento ng kanyang buhay si Mang Andres. Sa edad na 58, marami na naging hanap buhay si Mang Andres bukod pa sa pangingisda. Dati akong magkaklasify ako ni Kati Kalusan, yung 5 brother jump shop sa Uwans. Yung malaking jump shop doon, dati akong yung skill ko, yung iba't iba kong skill, pinagsasama-sama ko yung kung saan ako magkakaroon ng pagkakakitaan. Sa 20 taon na karanasan ni Tatay Andres sa pangingisda, kaya naman daw niyang pag-aralin ang kanyang mga anak, hindi man tapos sa kolehiyo, ngunit ang mahalaga ay naparanas niya ang buhay na hindi niya naranasan noon. Paunti-unti man nakakaya nilang mabuhay ng marangal. Sa sipag at tiyaga ni Mang Andres ay kasalukuyan pa rin siyang nagpapaaral ng 2 pa niyang anak. Aniya pa, may napagkukunan sila ng isda at lamang dagat. Ang tanging iniintindi na lamang ni Mang Andres ay kung saan sila hahanap ng bigas upang maisabay sa hapagkainan. Dati raw, isang hilala ng lambat ay puno ng isda. Ngayon, aniya, mas mahaba pa ang oras ng paghihintay kaysa sa dami ng huli. Based po sa experience niyo po, so paano niyo po ilalarawan yung karagatan po natin noon kumpara po natin sa ngayon? Sa ngayon nanday lang sa pagdami na ng tao, napakahirap na rin ang hanapin ng isda dito sa parting tabi. Kaya malaot ng malimit. Kasi yan ay nung araw, konti pa ang tao, narito lang ang isda sa mugyo, tabi pa. Ngayon ay laot mo. Tatay, aware naman po ba tayo sa climate change po? Hindi po ano dyan. Yung pabago-bago pong panahon pero pansin niyo naman po na sobrang bilis na po yung pagbabago ng panahon natin. So ano po kaya yung nagiging epekto nito sa inyo, lalo po sa paglaot dito sa dagat?
Ayan yung mga nababago na yung nabigla na lang nagkakaroon ng bagyo, mga ganyang wala na sa hindi na tama sa yan dahil lang siguro sa dami ng iba't ibang mga ng populasyon ng ating. So, tatay, may pagkakataon po ba na na hindi na po kayo nakakapangisda kasi nga po sobrang lakas na po ng bagyo or sobrang init? May ganun po bang time po na ganun na po yung nangyayari? Ay, ganun talaga, timing lang. Pagka medyo ang panahon ay katulad dito medyo kalma, yun nakakalakot. Pero pagka biglang isang biglang lumalakas, ay maghihintay ka sa tabi kung kailan naman uli siya kakalma siya pag lumakas. So, tatay, sa tingin niyo naman po ba, sapat po ba yung suporta na binibigay po ng ating mga lokal na gobyerno or na ating gobyerno sa tulad niyo po ng mga mangingisda? Hindi sasapat yun. So, Lalo na pag may mga paaral pang mga hindi sasapat yung ibinibigay nila. Kasi sa katulad naming mahihirap, kami hindi kasino pansin ng ating pamahalaan na yung mga nakapisto na yan. Kasi kami kung tutuusin, kami yung parang nasa baba na, nasa sulok na. Ang malimit dyan napapansin, itong mga malapit sa kanila. Yan ang katotohanan. So, tatay, kung mabibigyan po kayo ng pagkakataon na ano po yung gusto nyo iparating sa mga mga taong wala po sa dagat, sa mga opisyalis natin, sa kabataan, or sa mga taong nasa lungsod na hindi po na-experience yung hirap nung dito po, ng hanap buhay po natin dito sa dagat. Ano po pwede yung mensahe na gusto nyo iparating sa kanila? Ingapin nila pag-aralang mabuti ang katulad ng mahirap para maintindihan nila kung paano yung gagawin nila alang-alang sa buhay na hawak nila. Yan ang pinakang ipasa Diyos nila yung ganyang nakatulong sila sa kapwa. Yan ang pinaka-importante. May idadagdag pa po ba kayo, tatay? Ay tayo mag-dive na. Yo! Pakita niyo po sa camera. Pagkita! Wow! Pwede po yung palaman? Pwede po ba yung hawakan sa akin? Baka pumasakit. Kayo po nga. Tatanggalan natin ang ipin. Patanggal nga po ng ipin. Tatanggalan natin siya ng ipin para pumasakit. Ego! Sir. Boy pa po yan. Wala na, nagdidikit talaga. Pwede na po yung sosang-sosa. Oo, kami yan, Angelo. Sige, mga ako. Wala, wala nang ipin. Ay, patay na nga. Labatan. Patay na nga. Aboy pa! Abo po nga na sa ipin. Ayun, yung ginagawa. Paglaban. Ano po ba yung pagkita? Ay, nakakawala ito. May walang tiwala sa'yo. Hindi lang ako. May kapa yan. Ano ba? Ano nalagay ko rin dyan sa ilalim mo? Yung video, oo. Dito daw, video. Baka lumusot doon. Ang Pilipinas bilang isang arkipelagong bansa ay mayaman sa likas na yaman mula sa dagat. Isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng milyon-milyong Pilipino ang pangingisda.
Gayunpaman, sa kasalukuyan, ang sektor ng pangingisda ay naharap sa matitinding hamon, partikular na dulot ng pagbabago ng klima. Dahil dito, lalong nagiging mahalaga ang agarang pagkilos at suporta para sa mga mangingisda upang mapanatili ang kabuhayan at kaligtasan ng yamang dagat. Isa si Tatay Andres sa maraming bayaning mangingisdang apektado ng mga pagbabagong ito. Bagamat ngingiti sa kanyang mga labi habang ikinagkwento ang kanyang buhay at dinadaan sa biro ang ilang bahagi nito, makikita pa rin sa kanyang mga mata ang hirap, pagod, pasakit na dulot ng pabago-bagong panahon. Ang kanilang kabuhayan ay nakataya sa kalusugan ng dagat at bawat pagbabago sa kaligtasan ay nagdudulot ng panganib sa kanilang seguridad sa pagkain at kabuhayan. Sa kabila ng kanyang katatagan, unti-unti nang nararamdaman ni Tatay Andres ang bigat ng mga pagbabagong hindi niya kayang kontrolin. Ang pagbabago ng klima ay isang seryosong banta sa sektor ng pangingisda sa Pilipinas. Gayunman, may pag-asa pa. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman, pagkakaisa at makatarungang mahakbang, maaari nating mapanatili ang kalusugan ng ating karagatan at kabuhayan ng mga mangingisda. Mahalaga ang pagtutok sa mga solusyon tulad ng makatarungan at maayos na pamamaraan ng pangingisda, pangangalaga sa ating mga yamang dagat at pagbawas ng greenhouse gas emissions upang matugunan ang mga hamong ito. Sa pagpapatuloy ng dokumentaryo pagkatapos ng pakikipag-usap kay Mang Andres, dadako naman tayo sa mga nagtitinda ng isda, ang isa ring mahalagang bahagi ng kwento ng karagatan at epekto ng pabago-bagong klima. Ilang minutong biyahe at kilometro lang ang layo mula sa Barangay Talaw-Talaw, matatagpuan naman natin ang Dalahican Fishport ng Lucena City, isa sa pinakamalaking bagsakan ng seafood sa lalawigan ng Quezon. Ang Pantalan ay pag-aari at pinamahalaan ng gobyerno at matatagpuan sa Barangay Dalahican. Mga 5 kilometro lamang ang layo mula sa sentro ng lungsod ng Lucena. Ang mga isda at seafood ay dinadala sa Pantalan sa pamamagitan ng mga bangkang pangisda at mga sakyang panlupa mula sa iba't ibang lugar sa Quezon, Bicol, Laguna at Batangas. Ingay na umaga sa Dalahican Port. Lahat sila ay may kani-kanilang ginagawa. May mga nag-aayos ng isdang bagong huli, may mga nag-aalok sa mga mamimili. Maririnig ang ingay ng palengke, ngunit may banayad na musika sa ilalim. Sa bawat huling isda ng mga mangingisda, may mga kamay namang nagdadala nito sa ating hapag. Sa palengke, dito natin makikita ang ikalawang muka ng karagatan, ang mga tindera ng isda. Tahimik silang nakikibaka laban sa pagtaas ng presyo, sa kakulangan ng huli at sa damdaming wala ng kasiguraduhan sa kinabukasan dahil sa klimang walang katiyakan. Sa aming paglilibot sa palengke, aming nakilala si Aling Linda, 60 taong gulang. Isa siyang nagtitinda ng isda sa palengke sa loob ng higit 20 taon. Araw-araw niyang inaabangan ang dating ng isda mula sa Pantalan. Magandang umaga po. Maganda rin umaga sa inyong mga estudyante o kaya mga kabataan na pag-asa ng bayan. Ang una ko pong tanong sa inyo is gaano katagal na po kayo nagtitinda po ng mga paninda niyo po? Matagal na nini. Siguro ay may higit ng 20 years. Kamusta na po yung daloy po ng supply ng isda po sa nakaraang taon and sa ngayon po? Kung i-compare niyo po siya. Pero mas maganda ang daloy ngayon.
ng isda. Mas marami ngayong isda. At medyo mura-mura. Hindi katulad nung isang taon, talaga medyo mahal at kasi kaunti. Pero ngayon talaga medyo marami. Isipin mo, ang tulingan, minsan nagpiso. O, iba nagbaba ang presyo. Dati ang mahal, wala tayong ganung presyo. Ay, magaling. Sumablay. Hindi, Okay na. Ganyan, sige. Sige, yan na lang. Alis natin kung maliit. Yan. 5. So, pag maunti po yung supply po ng isda, nataas po talaga yung Taas mga ang presyo. Pag marami tayong supply ng isda, medyo namo. Pero pag wala talagang isda, talagang mahal. Mahal ang isda natin. So, ano po yung epekto po? Kunyari po, kulang po yung supply. Ano po yung epekto niya po sa inyo po? Siyempre, apektado kami kasi doon kami umaasa sa pang-araw-araw naming pangailangan. At mga lahat-lahat ng inaano namin, sinusuporta sa amin sa pang-araw-araw na pagkain. So, aware po ba kayo sa climate change po? Or yung pabago-bago po ng klima? Oo naman, siyempre, minsan mainit, minsan malamig. So, Diba? ay. So, kunwari po, pag bumagyo po ba ng super lakas po, sabihin natin super lakas po, nakaka-apekto po ba yun sa pag nagtitinda po kayo? Oo naman yun dahil katulad namin sa kaming mahirap. 140 lang. Isa kaming katulad naming mahirap. Na kami ang bahay namin ay kumbaga nasa tulad tabing dagat. O, siyempre kami, nahihirapan din kami. Ayon sa mga eksperto, tumataas na ang temperatura ng mundo at ang karagatan ang una sa listahan ng naapektuhan. Ang mas mainit na tubig ay nagdudulot ng coral bleaching. Ang matitinding bagyo ay unting-unting sinisira ang kabuhayan at tahanan ng mga nasa baybayin. At ang hindi inaasahang pagbabago ng panahon ay nagiging banta sa kaligtasan ng mga pumapalaot. Sa dato, sigit 13 milyong Pilipino sa coastal areas ang apektado sa pagtaas ng sea level. Mahigit 70% ng coral reefs sa ilang bahagi ng bansa ay naapektuhan ng bleaching. Libo-libong pamilya ng mangingisda ang hindi na makapaloob sa regular na siklo ng pangingisda dahil sa pabago-bagong panahon. Ngunit sa kabila ng lahat, patuloy pa rin silang kumakayod at lumalaban ng patas. At dito namin napagtanto, ang laban ng mga mangingisda ay hindi laban para sa kita at dami ng huli. Ito ay laban para sa kalikasan, para sa kinabukasan. Ang karagatan ay hindi lamang tubig. Isa itong tinig, isang paalala, isang babala, isang kwento ng buhay na patuloy na sinusulat araw-araw ng mga alon at ng mga taong nakadepende rito.
Sa bawat hampas ng tubig sa pampang, may dalang mensahe. Ang mundo ay nagbabago. At sa pagbabagong ito, may mga buhay na unti-unting nadudurog. Ang mga mangingisda ang unang nakararamdam ng mga pagbabagong ito. Hindi sa papel, hindi sa datos, kundi sa mismong palad nilang kumakapit sa lambat, sa balat nilang sunog sa araw, at sa bangkang palaging nilalabanan ng alon, hangin, at ngayon, ang init ng isang mundo umiinit na ng umiinit. Sa madaling araw pa lang, sila na ang gising, hindi upang tumakas, kundi upang harapin ang isang karagatang tila hindi nakilala. Dati, isang lambat lang ay sapat na. Ngayon, ilang oras ang inilalaan, ilang kilometro ang nilalakbay upang makahuli lamang ng sapat. Hindi sila nagrereklamo, hindi sila umiiyak sa harap ng kamera. Ngunit sa likod ng katahimikan naroon ang sigaw, isang panawagan, hindi para sa awa, kundi para sa pagkilos. Sapagkat sa bawat bangkang walang huli, sa bawat talipapang kulang ang isda, sa bawat pamilyang kumakain ng kanin na walang ulam, isang tanong lang ang paulit-ulit. Saan napupunta ang buhay ko? Ang dagat ay unti-unti nang namamatay. Ang mga nagtitinda ng isda sa palengke na dating may sari-saring huli mula sa gabi, ngayon ay kailangang mamili kung ano ang kayang ibenta, kung ano ang kayang bilhin. Tumataas ang presyo, bumababa ang huli, at sa gitna ng lahat ng ito, naroon ang pangkaraniwang mamamayan, naghihigpit ng sinturon, nagbabawas ng ulam, nagtataka kung kailan babalik ang dating yaman ng dagat. Kung tunay tayong nagmamalasakit sa kinabukasan na hindi natin nahayaan na sila'y mag-isa sa laban, kailangan nating makiisa, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa, sa edukasyon, sa batas, sa pangangalaga ng kalikasan. Sa pakinig, hindi lamang bilang tagapanood, kundi bilang tagapagligtas ng ating kinabukasan. Sapagkat ang karagatan ay buhay, hindi ito palamuti sa ating mga mapa, hindi ito bakasyon sa mga larawan. Ito ang puso ng ating bansa, at ang mga mangingisda, siya ang pulso, patuloy na tumitibok sa kabila ng unos, sa kabila ng pag-init, sa kabila ng katahimikan. Sa pagitan ng lambat at lamesa, may kwento ng pagbabago, kwento ng pag-init, ng kawalan, ng paghahanap ng sagot sa gitna ng dagat na dati mapagkalinga, ngayon lumalaban na rin. Ang epekto ng climate change ay hindi teorya. Hindi ito para lamang sa siyentipiko o politiko. Ito ay personal. Isa itong usaping buhay at kabuhayan. Buhay ito ng mga Pilipino. At sa bawat araw na lumilipas, lumalalim ang tanong. Hanggang kailan natin kayang tiisin? Hanggang kailan natin ipagwawalang bahala ang hinaing ng karagatan? Hanggang kailan tayo mananatiling tahimik habang ang katahimikan ng mga mangingisda ay unti-unting nagiging panaghoy? Ngayon ang panahon ng pakikinig. Ngayon ang panahon ng pagkilos. Okay na. Okay na. Sige ba, okay na po. Wala nga. Okay, kayo. Ulit. Ano ginawa? Wow, pila-pili niya ka na. Parang yung bangkat. Pwede talaga. Hindi ko abot. Ay, abot mo lang. Magkanya pa.
Ay, wag yun! Kuhakan din mo. Bakit daw? Bawal daw din. Kumakawiyag eh. Hindi ah. Ano ko tumalag, hindi naman tumalag. Kasya ka dyan. Bakit naman post ng post? Ito yung ano. Wait lang.